sa marka, ngunit ngayon ay 60% na lamang ang kanyang kalakasan. Sa isang galaw, binawasan ko ang kanyang kalakasan ng 40%. Hindi rin masama. Siguro ngayon ay plano nitong lumikha ng limitadong saklaw upang hanapin ako. Nag-anunsyo ang system, ang pagpapakatao ng nagpaparusang Diyos ay lumikha ng limitadong saklaw. Ang mga estadistika ng mga manlalaro sa loob ng saklaw ay nabawasan ng 50%. Hindi mahalaga, sa kawalan ng mga mata, isa na lang itong walang laman na shell na may magandang hitsura. Mukhang plano nitong magpalipad ng araw ng liwanag sa lahat ng direksyon upang patayin ako. Agad na ginamit ni Ryumin ang kasanayang Crimson Knight. Naging sanhi ng bigla ang paghinto ng mga espada at nagpabagal sa kanya sa loob ng ilang sandali. Sa isip ni Ryumin na ang liwanag ay hindi maaaring manalo sa dilim dahil ang sistem ng mundong ito ay nagtakda na nito. Kaya dapat itong tapusin, isip niya. Sumugod si Ryumin na nagbabalak na maglabas ng nakamamatay na paghiwa sa nagpaparusang Diyos. Sa hiwang ito, madali niyang inalis ang isang pakpak nito. Sumagot ang Diyos ng kaparusahan sa pamamagitan ng pagkalmot mula sa mahahaba at guhit ng mga kamay nito. Ngunit hinulaan niya ito at mabilis na tumalon upang maiwasan ito. Pagkatapos kaagad, ang pangalawang pakpak nito ay pinuputol din ng madali. Ang antas ng dugo nito ay 0% na lamang. Agad siyang lumikha ng distansya para sa kaligtasan. Kasabay nito, sinimulan din ng Diyos ng kaparusahan na ihagis ang huling galaw nito sa isang estado ng immortalidad sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon habang nagpapasimula ng kasanayang radiance. Naiintindihan ni Ryumin ang sitwasyon na kanyang kinakaharap na napagtanto na ito ang huling estado ng Diyos ng kaparusahan. Kapag ang antas ng dugo nito ay bumaba sa 0% sa estadong ito, wala siyang magagawa dito. Gayunpaman, kinikilala rin niya ang huling pagsisikap ng Diyos ng kaparusahan. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na madilim na magic spheres ang kanyang binaril patungo sa kanya, ngunit sa kanyang karanasan, nakita ni Ryumin na hindi ito iba sa isang maliit na kuting. Nagsimulang magbilang ng pabalik ang oras ng kasanayang radiance. 50 segundo, pagkatapos ay 30, pagkatapos ay 10, pagkatapos ay 5 segundo. Sa wakas, natapos na ang kasanayang radiance. Nang makita ang perpektong pagkakataon, sumugod si Ryumin, itinaguyod ang matalas na karip, at madaling pinugutan ng ulo ang Diyos ng kaparusahan. Nagpapakita ang sistem ng bagong anunsyo, natalo mo na ang Diyos ng kaparusahan ng lugar. Tumataas ang iyong antas. Nakatanggap ka ng dagdag na 8,200 ginto at 4,100 dagdag na ginto. Kinumpirma ng sistem na si Ryumin ang unang manlalaro na tumalo sa Diyos ng kaparusahan at iginawad ang titulong pumatay ng Diyos at manlalaban sa Diyos ng kaparusahan. Ang titulong ito ay may kondisyon na kilalanin bilang ang unang tao na pumatay sa pagpapakatao ng Diyos ng kaparusahan. Ang epekto ay bawasan ang 80% na pinsala mula sa mga banal na nilalang. Si Ryumin ay ginantimpalaan din ng Essence Refinement at isang sinaunang FG, ang liwanag, para sa unang pagkakataon na nagpapatay ng Diyos ng kaparusahan. Ang sinaunang FSV na ang liwanag na natanggap ay otomatikong nakaukit sa kanyang katawan. Dagdagan ang katalinuhan ng isa at dagdagan ang bisa ng banal na kasanayan ng sistema ng isa batay sa antas. Sa kasalukuyang antas 30, ang kanyang katalinuhan ay tumaas ng 30 at ang bisa ng kasanayan ay tumaas din ng 30%. Ginagawa nitong kampante si Ryumin tungkol sa kanyang katalinuhan sa hinaharap. Sa sandaling iyon, nag-anunsyo ang sistem sa lahat ng mga manlalaro na ang misyon na puksain ang Diyos ng kaparusahan ay natapos na at lahat ng manlalaro ay makakatanggap ng dagdag na 3,000 ginto sa kanilang imbakan. Ito ang nagpapasaya sa lahat dahil hindi sila gumawa ng anuman ngunit ginantimpalaan pa rin. Gayunpaman, kapag naisip nila ang manlalarong si Hook na nakatayo sa harapan, alam lamang nila kung paano umiling na may panghihinayang. Nagkomento na siya ay isang nababaligtad na halimaw. Sa panig na ito, labis na namangha ang anghel sa pagtukoy na isang pambihirang halimaw ang maaaring talunin ang Diyos ng kaparusahan na mag-isa. Ito ang unang pagkakataon na kinilala ng anghel na si Oliver ang lakas ng isang tao. Maaari ba akong magsagawa ng isang maliit na panayam, manlalarong Ho? Bakit mo gustong patayin ang Diyos ng kaparusahan? Sumagot si Ryumin na may pangutya, dahil gusto ko, kaya pinatay ko siya. Ang manhid na sagot na ito ay nagpagulat sa ibang mga tao,
dahil makakatanggap sana siya ng isang hiwalay na gantimpala kung siya ang natatanging nakaligtas dito. Sa halip na panatilihin ang kanyang buhay, pinili ni Ryumin na maglakas loob at harapin ang Diyos ng kaparusahan. Dahil lamang gusto niya. Tama iyan. Hindi ko kayang tumayo roon at panoorin ang pagpatay nito sa lahat ng ibang manlalaro, sabi ni Ryumin na mas ikinagulat ng lahat. Nadama ng isang manlalaro na siya ay isang matamis na tao, na ibang-iba sa malamig at manhid na impresyon sa simula. Ang anghel ay nagulat din sa kahandaan ni Ryumin na protektahan ang ibang mga manlalaro na naniniwala na ang kanyang personalidad ay lubhang kawili-wili. Napakahirap para sa isang dakilang anghel na tulad ko na maunawaan ang hangal na isyong ito. Nang marinig ito ni Ryumin, tahimik din siyang nag-isip. Hindi mo maunawaan ang isyong ito dahil kayong mga anghel ay makasarili at mapang-api. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik din ng anghel ang kanyang atensyon sa pangunahing isyu. Huwag kayong masyadong magsaya, kayong mga mababang uring nilalang. Dapat ninyong tandaan na ang inyong pag-iral ay ibabatay sa inyong mga kakayahan. Ngayon, tingnan natin ang mga resulta ng ikatlong alon. Lahat ng lugar, Hawk ng kamatayan antas 30, nakapatay ng 3,631. Isang hangal na mahikero antas 13, nakapatay ng 982. Lugar ng madilim na langit, madilim na kabalyero antas 13, nakapatay ng 963. Kasalukuyang lugar, Hawk ng kamatayan antas 30, nakapatay ng 3,631. Asang Chon, kabalyero antas 11, nakapatay ng 687. Seo Arin, summoner antas 11, nakapatay ng 576. Tama ang pangalan ni Seo Arin batay sa nobela. Mag-isa na nakapatay si Hawk ng higit sa 3,600 na halimaw. Ang pangalawang pwesto ay hindi man lang nakapatay ng 1,000. Baliw talaga. Binigyan ba siya ng karagdagang puntos ng karanasan? Tama, nakakuha ako ng karagdagang puntos ng karanasan, ngunit kung maabot lamang ang tuktok sa lahat ng mga lugar malalaman. Nag-anunsyo ang system, binabati kita sa pagkumpleto ng misyon sa pamamagitan ng pagiging nangunguna sa lahat ng mga lugar. Binabati kita sa pagkumpleto ng misyon sa pamamagitan ng pagiging nangunguna sa kasalukuyang lugar. Ang gantimpala para sa pagiging nangunguna sa lahat ng mga lugar ay isang espesyal na pagpipilian ng gantimpala. Ang gantimpala para sa pagiging nangunguna sa kasalukuyang lugar ay isang tiket sa pagpili ng singsing ng gitnang antas. Bihira, ano? Narito na ang tiket sa pagpili ng singsing ng gitnang antas. Maaari kang pumili ng isa sa mga sumusunod na singsing. Singsing ng kapansanan, singsing ni Lama, singsing ng paglaban. Kung titingnan lamang ang pangalan, mukhang ito ang pinakamahina, ngunit pipiliin ko ang singsing ng paglaban. Singsing ng paglaban uri ng singsing bihirang antas. Epekto, swerte dagdag 4, paglaban dagdag 35, tibay 450 paghahati 450. Limitasyon, ordinaryong antas o mas mataas. Paglalarawan, ang singsing ay tumutulong upang labanan ang mga masamang epekto ng estado. Hindi ko kailangang malaman kung gaano kataas ang aking mga estadistika. Kapag nahuli ako sa isang masamang epekto ng estado, patay ako. Ang paglaban ay hindi maaaring tumaas ayon sa estadistika, kaya ang pagkuha nito ngayon ang pinakamagandang bagay. Kahit na hindi ko ito kailangan ngayon. Ang mga halimaw ngayon ay pangunahing umaatake upang magdulot ng pinsala, hindi gaanong nakapipinsalang mga epekto. At susunod, maaari kang pumili ng isa sa mga sumusunod na gantimpala. Ang mga estadistika ay tumaas ng 50%. Ilalapat lamang para sa ika-negatibo 4 na alon. 4,000 ginto o triple ang mga puntos ng karanasan. Pipiliin ko ang ginto. Anghel, kumusta na? Nakita na ba ninyo ang mga ranggo ng inyong sarili? Ang mga ibabawas mula sa 1,225 na ranggo pababa ay ibabawas. Ibabawas? Anghel, pakiusap maghintay. Sa tingin ko nagkamali ang pagkalkula ng system, pakiusap na suriin muli ito. Nakapatay na ako ng maraming halimaw. Bakit ang aking ranggo ay napakababa? Ano mang odd na hindi maabot ang unang 1,225 na ranggo ay aalisin ngayon. Nang matapos magsalita ang anghel, sumigaw ang mga daing, hindi, wag mo akong iligtas. Nagtatapos na ang ikatlong alon.
Lahat ng mga lugar, ang mga nakaligtas 2,104,007, 550 kumpleto, hindi higit sa 2,104,007, 550 kasalukuyang lugar. Bilang ng mga nakaligtas 1,225 ang espiritu ay ililipat sa katawan sa kasalukuyang espasyo. Ang susunod na alon ay magsisimula sa ika-21 ng Nobyembre, 2023. Binabati kita sa pagkaligtas. Sa sandaling ito, sa silid ni Sel-Arin, sinabi niya, bumalik na ako. Nakaligtas ako sa ikatlong alon, hindi lamang iyon, nakamit ko rin ang propesyon ng summoner. Pagkatapos makatanggap ng bagong propesyon, tinawag ni Sel-Arin ang isang espiritu ng diwata. Sa isip niya, nagagawa kong kumpletuhin ang ikatlong alon ng ligtas salamat sa kaibig-ibig na mga espiritu na ito na lumilikha ng isang kalasag kasama ang aking gwardiya na umaakit sa atensyon ng kaaway. Mayroon pang isang bagay. Ako ay nasa unang 3 na ranggo mula sa system. Kumuha si Sel-Arin ng isang mahika na bato. Naisip niya, hindi ko alam kung magugustuhan ni Hook ang mahika na bato na katatanggap ko lang bilang gantimpala. Lilipat ang eksena sa ibang lugar. Isang kamay ang may hawak na bumbilya na itinapon sa dingding na nagiging sanhi ng pagbasag ng bumbilya. Ito si Yongmin, galit na galit siya, putnang ina Hook. Naisip niya na inilapat ko ang parusa, ang lahat ng estadistika ay nabawasan ng 50% magpakailanman. Kung alam kong mangyayari ito, hindi ko sana inutusan ang pangkat na iyon na sirain ang labi. Habang lubhang nairita, biglang may dumating na mensahe. Pagkakuha at pagbasa nito, nasabi lamang niya, putnang ina ang buhay ay nagpapahiwatig ng isang bagay na napakalaking kinatatakutan na malapit ng mangyari. Tinatawagan ako ni Kim Seung-han. Patay na. Seung-han, nababaliw ka na ba? Kayong mga bata pagkatapos noon ay huwag magpanggap na tanga sa akin. Hindi mo alam na dahil sa iyo, parang tapos na ang ating mga numero. Paano mo nagawang gamitin ang kapangyarihan ng utos upang ilayo ang aking mga kaibigan at naglakas loob na kilalanin ang iyong sarili bilang isang tao? Wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi ako susunod, haharapin ako ni Hawk. Kung gayon, dapat na namatay ka na lang sa halip na saktan ang aking mga kaibigan, dapat ka nang matulog magpakailanman. Nakakainis, hindi rin ito makatarungan sa akin. Hindi mo ba nakita na bumaba ang estadistika ko dahil sa pagiging kinatawa ng lugar? Parang ikaw lang ang bumaba. Kami ay pinagsamantalahan ng aming kaibigan. Kung sa simula pa lamang ay hindi mo pinagnasaan ang posisyon ng kinatawa ng lugar, ang lahat ng ito ay hindi sana nangyari. Traidor na aso Kim Seung-han. Huwag mo na akong tawagan muli. Kahit na sa katotohanan o sa kabilang mundo, magpanggap na hindi mo ako kilala. Dahil kung makikita ko muli ang iyong mukha, tiyak na mababaliw ako at papatayin ka. Pagkatapos sabihin ito, pinatay ni Kim Seung-han ang telepono. Sa isip ni Yeon-min, hindi ako gumawa ng anumang mali para makarating sa puntong ito. Biktima rin ako dito. Kukunin ko ang iba pang mga bata para durugin ang B-star na iyon. Ang numerong tinatawagan mo ay hindi makontak sa ngayon, pakisubukan muli. Kayong mga aso. Tama, mga kaibigan, hindi ko kailangan. Ang bawat isa ay may sariling buhay. Ano ang sinabi ng taong iyon? Kung makita niya ang aking mukha muli, papatayin niya ako. Gusto mo bang makipag-away sa akin o ano? Sa susunod, subukan mong makipagkita sa akin at papatayin ko kayong lahat sa susunod na araw. Kapitan Aan, nakaligtas ka muli. Nagkaroon ako ng swerte. Ang ikatlong alon ay medyo mahirap. Opo. Okay lang po kayo? Opo. Hindi ako nagkaroon ng maraming problema. Siguro dahil humina ang mga halimaw. Sa anong antas ka na? Mayroon ka bang propesyon, sir? Ako ay nasa antas 11. Ang aking propesyon ay kabalyero. At si Sel-Arin ay kapareho ko ng antas, ngunit iba ang kanyang propesyon. Siya ay isang summoner. Isang summoner, ano? Napakahusay. Sa tingin ko hindi iyan isang karaniwang propesyon. Nagulat din ako pagkatapos magbago ang propesyon, tumawag siya ng mga diwata ng espiritu upang lumikha ng isang kalasag. Salamat sa kanya na maaari kong ligtas na manghuli. Napakahusay. Panatilihin ang relasyon sa aktres na si Seol.
Kung gusto mo, maaari kang makipag-date sa kanya. Makipag-date sa kanya? Ano ang ibig mong sabihin, sir? Gusto ko lamang sabihin ang pakikipag-date upang mas madaling matuklasan ang mga kahinaan ng bawat isa. Hindi ang ibig kong sabihin ay makipag-date sa kanya ng seryoso. Kaya dapat ba akong makipag-date sa kanya o hindi? Ha ha ha! Matagal na akong hindi nakitang nalito. Kung masyadong mahirap, hindi na kailangan. Naiintindihan ko. Gayunpaman, hindi naman ako gusto ni Arin. Paano hindi? Ikaw ay maaasahan at maskulado. Napaka-formal pa rin niya sa akin, tinatawag pa rin niya akong guard. Sige, ano ang kagyat na ulat na gusto mong ibigay sa akin? Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Bakit? Hindi ko nagawang ipatupad ang utos na tulungan si Hawk. Hindi ko rin naiparating ang iyong mensahe sa kanya. Ganun ba? Siguro may dahilan ka, tama? Opo. Ganto po ang nangyari. Ang pagpapakatao ng Diyos ng kaparusahan, ano? Parang isang malakas na kalaban, ano? Kaya pinatay ni Hawk ito. Opo. Gumamit siya ng napakalaking kasanayan upang lutasin ito. Parang alam na niya kung paano manalo. Naisip niya na si Hawk ay mukhang ang uri ng tao na hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman. Ang kanyang lakas ay talagang lampas sa aming mga inaasahan. Napakalakas na nakakahiya na isipin na sapat akong malakas sa madilim na anting-anting ng kabalyero. Kung magkaroon ako ng pagkakataon, gusto ko siyang makilala. Nagkaroon ka ng dahilan kaya hindi kita sisingilin. Pasensya na. Tama na. Paano ang resulta ng paghahanap sa mga gangster na iyon? Ang unang pangalan ay ang alias na Hang Yong-min, kung iyon ang kanyang totoong pangalan, kung gayon sa buong bansa, mayroong halos 10 tao na may parehong pangalan. Ngunit kung siya ay nasa edad 20 at nakatira sa Seoul, kung gayon ito ay magiging halos 5 tao na lamang. Nasaan ang lokasyon nila? Sinabi ng kumpanya ng Tik-Tik na upang matukoy ang address, aabuti ng 1 buwan. 1 buwan ah. Kung gayon malalaman natin pagkatapos ng ika-negatibo 4 na alon. Opo, wala namang madali kaya pwede tayong maghintay. Magkano ang nailaan mong ginto? Halos 1,000,000 ginto, kalahati na. Mayroon kang isang karaniwang kasanayan na tinatawag na follow sa tindahan, kaya pagkatapos kumita ng 20,000 ginto, tandaan na matutunan ito. Sige po. Sir, medyo nawala ako sa pagtuon kaya nakalimutan kong sabihin sa iyo na noong nakaraang buwan, may isang shareholder na bumili ng malaking bilang ng mga bahagi ng kumpanya. Anong kumpanya ang aking kumpanya? Ang kumpanya ng pagkonsulta sa madilim na langit. Ito ang kumpanya na kasalukuyan mong pinagtutuunan. Magkano ang bahagi ng taong iyon? Pakiusap na huwag kang magulat, umabot ng 31%, sir. Ano? Isang tao na bumili ng 31% ng bahagi. Opo. Pagkakita ko sa screen, hindi rin ako makapaniwala. Ang kumpanya ng pagkonsulta sa madilim na langit ay maihalaga sa merkado na 900 bilyong won. Kung gayon, ang 31% ay nangangahulugan na ang taong iyon ay namuhunan ng 280 bilyong won. Ang isang tao ay may ganoong halaga ng pera. Ano ang mayaman na hindi ko alam? O ginawa ba ito ng aking mga kapatid? Sa anumang paraan, sigurado ako na ang taong iyon ay namuhuna ng 31% upang direktang makilahok sa pamamahala. Pinuno ng Unit ano ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng malaking shareholder na ito? Ilipat sa silid ni Ryumin na isip niya, panahon na para makipag-ugnayan siya sa akin. Hindi ko siya pwedeng tawagan muna bilang isang malaking shareholder na kailangan kong magpanatili ng reputasyon. Sa sandaling ito, sumugod sa silid ang kapatid ni Ryumin na si Won at nagtanong, Kuya, anong antas ka na? Bakit bigla kang nagtatanong sa akin? Mayroon kaming isang batang lalaki na sobrang mayabang at patuloy niyang ipinagmamalaki na napakataas ng antas ng kanyang kapatid. Patuloy nila akong kinukutya at sinasabi na ang kanyang kapatid ay antas 11 lamang at nagtrabaho din ng isang propesyon. Antas 11 ano, mas mataas ako sa kanya, kaya wag kang mag-alala. Talaga ba? Kaya anong antas ka na? Paano ko sasabihin sa kanya? Kung totoo ang sasabihin ko, maaari akong magkaroon ng maraming problema. Antas 12.
Nang marinig ito, nagtanong ang batang lalaki. Talaga ba? Kung gayon, tiyak na mayroon ka ring propesyon, tama? Siyempre. Ano? Ano? Ano ang aking propesyon? Bago ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa, ang binata ay sumagot ng may malinaw na mukha, sekreto tayo. Ano ang lihim? Kapatid tayo. Sa loob ng kasanayang ito, anong sekreto meron? Lumabas ka, kailangan ko pang matulog ng kaunti. Pagkarinig nito, ayaw na rin ang batang lalaki na abalahin ang kanyang kapatid. Gumawa siya ng malungkot na hakbang palabas kasama ang tugon. Sige kuya. Naisip ni Ryumin, ngayon tiyak na oras na. Hello, ito ba si Ryumin? Tama po. Sino ka? Hello po, ako si Majoong Lok, ang Executive Director ng kumpanya ng pagkonsulta ng Madilim na Langit. Sa isip ni Ryumin, sa simula pa lang dapat magpanggap akong walang alam. Kung ako ay parang isang pangalan na madaling maloko, mas madaling maaalis ang kanyang pagbabantay. Kamusta po? Isang buwan na ang nakakalipas, malaki kang puhunan sa aming kumpanya, ano ba yun? Yes po, anong nangyayari? Sa gayon, ikaw ay naging pinakamalaking shareholder ng kumpanya ng pagkonsulta ng Madilim na Langit, kaya gusto kitang makilala. Gusto ko sanang ilibre ka, okay, masyadong maganda. Kumusta ngayong linggo? Biyernes na ito ay napakahalaga para kumita ng mga sinaunang AFV, naisip niya at saka sumagot. Biyernes ay may plano na ako kaya hindi pwede, kumusta Sabado? Okay, magkikita tayo sa araw na iyon. Napakahusay, alam kong tatawag si Majoong Locke. Sa huli, nilikha niya ang kumpanya ng pagkonsulta sa Madilim na Langit para makilala ng kanyang ama, hindi niya gustong ituring ang malaking shareholder ng hindi maganda. Bago ko makilala si Majoong Locke, dapat kong kunin ang mga sinaunang AFV na kailangan ko, tama? Maraming paraan para kumita ng mga sinaunang AFV. Maaari mong mahanap ang mga ito sa ilang partikular na lugar sa ilang partikular na round o maaari silang maging espesyal na gantimpala. Maaari rin silang mahulog mula sa boss ng halimaw pagkatapos kang talunin o mula sa karaniwang halimaw sa ilang napakabihirang kaso, ngunit maaari pa ring mangyari. At may isang paraan na hindi alam ng maraming tao, iyon ay, maaari ka ring kumita ng mga sinaunang AFV sa totoong buhay. Nang marinig ito ni Ryumin, tahimik din siyang nag-isip. Hindi mo maunawaan ang isyong ito dahil kayong mga anghel ay makasarili at mapang-api. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik din ng anghel ang kanyang atensyon sa pangunahing isyu. Huwag kayong masyadong magsaya, kayong mga mababang uring nilalang. Dapat ninyong tandaan na ang inyong pag-iral ay ibabatay sa inyong mga kakayahan. Ngayon, tingnan natin ang mga resulta ng ikatlong alon. Lahat ng lugar, Hawk ng kamatayan antas 30, nakapatay ng 3,631. Isang hangal na mahikero antas 13, nakapatay ng 982. Lugar ng Madilim na Langit, madilim na kabalyero antas 13, nakapatay ng 963. Kasalukuyang lugar, Hawk ng kamatayan antas 30, nakapatay ng 3,631. Asang Chon, kabalyero antas 11, nakapatay ng 687. Seo Arin, summoner antas 11, nakapatay ng 576. Tama ang pangalan ni Seo Arin batay sa nobela. Mag-isa na nakapatay si Hawk ng higit sa 3,600 na halimaw. Ang pangalawang pwesto ay hindi man lang nakapatay ng 1,000. Baliw talaga. Binigyan ba siya ng karagdagang puntos ng karanasan? Tama, nakakuha ako ng karagdagang puntos ng karanasan, ngunit kung maabot lamang ang tuktok sa lahat ng mga lugar malalaman. Nag-anunsyo ang system, binabati kita sa pagkumpleto ng misyon sa pamamagitan ng pagiging nangunguna sa lahat ng mga lugar. Binabati kita sa pagkumpleto ng misyon sa pamamagitan ng pagiging nangunguna sa kasalukuyang lugar. Ang gantimpala para sa pagiging nangunguna sa lahat ng mga lugar ay isang espesyal na pagpipilian ng gantimpala. Ang gantimpala para sa pagiging nangunguna sa kasalukuyang lugar ay isang tiket sa pagpili ng singsing ng gitnang antas. Bihira, ano? Narito na ang tiket sa pagpili ng singsing ng gitnang antas. Maaari kang pumili ng isa sa mga sumusunod na singsing. Singsing ng kapansanan, singsing ni Lama, singsing ng paglaban. Kung titingnan lamang ang pangalan, mukhang ito ang pinakamahina, ngunit pipiliin ko ang singsing ng paglaban.
Singsing ng paglaban uri ng singsing bihirang antas. Epekto, swerte dagdag 4, paglaban dagdag 35, tibay 450 paghahati 450. Limitasyon, ordinaryong antas o mas mataas. Paglalarawan, ang singsing ay tumutulong upang labanan ang mga masamang epekto ng estado. Hindi ko kailangang malaman kung gaano kataas ang aking mga estadistika. Kapag nahuli ako sa isang masamang epekto ng estado, patay ako. Ang paglaban ay hindi maaaring tumaas ayon sa estadistika, kaya ang pagkuha nito ngayon ang pinakamagandang bagay. Kahit na hindi ko ito kailangan ngayon. Ang mga halimaw ngayon ay pangunahing umaatake upang magdulot ng pinsala, hindi gaanong nakapipinsalang mga epekto. At susunod, maaari kang pumili ng isa sa mga sumusunod na gantimpala. Ang mga estadistika ay tumaas ng 50%, ilalapat lamang para sa ika-negatibo 4 na alon. 4,000 ginto o triple ang mga puntos ng karanasan. Pipiliin ko ang ginto. Anghel, kumusta na? Nakita na ba ninyo ang mga ranggo ng inyong sarili? Ang mga ibabawas mula sa 1,225 na ranggo pababa ay ibabawas. Ibabawas? Anghel, pakiusap maghintay. Sa tingin ko nagkamali ang pagkalkula ng sistem, pakiusap na suriin muli ito. Nakapatay na ako ng maraming halimaw. Bakit ang aking ranggo ay napakababa? Ano mang uod na hindi maabot ang unang 1,225 na ranggo ay aalisin ngayon. Nang matapos magsalita ang anghel, sumigaw ang mga daing, hindi, wag mo akong iligtas. Nagtatapos na ang 3 alon. Lahat ng mga lugar, ang mga nakaligtas 2,104,007, 550 kumpleto, hindi higit sa 2,104,007, 550 kasalukuyang lugar. Bilang ng mga nakaligtas 1,225 ang espiritu ay ililipat sa katawan sa kasalukuyang espasyo. Ang susunod na alon ay magsisimula sa ika-21 ng Nobyembre 2023. Binabati kita sa pagkaligtas. Sa sandaling ito, sa silid ni Selarin, sinabi niya, bumalik na ako. Nakaligtas ako sa 3 alon, hindi lamang iyon, nakamit ko rin ang propesyon ng summoner. Pagkatapos makatanggap ng bagong propesyon, tinawag ni Selarin ang isang espiritu ng diwata. Sa isip niya, nagagawa kong kumpletuhin ang 3 alon ng ligtas salamat sa kaibig-ibig na mga espiritu na ito na lumilikha ng isang kalasag kasama ang aking gwardiya na umaakit sa atensyon ng kaaway. Mayroon pang isang bagay. Ako ay nasa unang 3 na ranggo mula sa system. Kumuha si Selarin ng isang mahika na bato. Naisip niya, hindi ko alam kung magugustuhan ni Hook ang mahika na bato na katatanggap ko lang bilang gantimpala. Lilipat ang eksena sa ibang lugar. Isang kamay ang may hawak na bumbilya na itinapon sa dingding na nagiging sanhi ng pagbasag ng bumbilya. Ito si Yongmin, galit na galit siya, puting ina Hook. Naisip niya na inilapat ko ang parusa, ang lahat ng estadistika ay nabawasan ng 50% magpakailanman. Kung alam kong mangyayari ito, hindi ko sana inutusan ang pangkat na iyon na sirain ang labi. Habang lubhang nairita, biglang may dumating na mensahe. Pagkakuha at pagbasa nito, nasabi lamang niya, puting ina ang buhay ay nagpapahiwatig ng isang bagay na napakalaking kinatatakutan na malapit nang mangyari. Tinatawagan ako ni Kim Seung-han. Patay na. Seung-han, nababaliw ka na ba? Kayong mga bata pagkatapos noon ay huwag magpanggap na tanga sa akin. Hindi mo alam na dahil sa iyo, parang tapos na ang ating mga numero. Paano mo nagawang gamitin ang kapangyarihan ng utos upang ilayo ang aking mga kaibigan at naglakas loob na kilalanin ang iyong sarili bilang isang tao? Wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi ako susunod, haharapin ako ni Hawk. Kung gayon, dapat na namatay ka na lang sa halip na saktan ang aking mga kaibigan, dapat ka nang matulog magpakailanman. Nakakainis, hindi rin ito makatarungan sa akin. Hindi mo ba nakita na bumaba ang estadistika ko dahil sa pagiging kinatawa ng lugar? Parang ikaw lang ang bumaba. Kami ay pinagsamantalahan ng aming kaibigan. Kung sa simula pa lamang ay hindi mo pinagnasaan ang posisyon ng kinatawa ng lugar, ang lahat ng ito ay hindi sana nangyari. Traidor na aso Kim Seung-han. Huwag mo na akong tawagan muli. Kahit na sa katotohanan o sa kabilang mundo, magpanggap na hindi mo ako kilala. Dahil kung makikita ko muli ang iyong mukha,
tiyak na mababaliw ako at papatayin ka. Pagkatapos sabihin ito, pinatay ni Kim